Kung si Senador Raffy Tulfo ang masusunod, dapat mabulok sa kulungan ang mga sangkot sa rentangay o yung modus ng pagrenta ng sasakyan at pagbebenta o pagsasanla nito ng walang pahintulot ng may-ari. Sa kanyang privilege speech nitong Lunes, sinabi ni Tulfo na panahon na para amyendahan ang anti-carnapping law para saklawin ang rentangay modus. Sa kasalukuyan kasi, kasong estafa ang isinasampa sa rentangay suspects. Pero kung estafa lang po isasampa sa mga ito, ang penalty na kalakip ay aresto mayor hanggang prison mayor lang. This penalty spans 1 month to 12 years only, depende sa halaga ng sasakyan. Parang magaan lang po ang parusa na ito. Samantala sa anti-carnapping law kung saan pinaparusahan ang pagkuha ng sasakyan ng walang pahintulot ng nagmamayari, ang parusa ay pagkakakulong ng 20 hanggang 30 years. Inihain ni Tulfo ang Senate Bill 2138 o ang panukalang amyenda sa anti-carnapping law para mapanagot hindi lamang ang mga mapapatunayang sangkot sa rentangay, kundi pati na rin ang mga opisyal ng gobyerno na kanilang kasabwat. Sa kanyang talumpati, pinuri ni Tulfo si Senator Ping Lacson sa kanyang pagdidisiplina sa mga pulis noong panahong siya ang hepe ng Philippine National Police. Naalala ko pa po noong PNP chief pa si Senator Ping Lacson. He implemented a strict policy regarding this. He ordered police personnel to return illegally used carnap vehicles, and with just 2 weeks, the order led to the recovery of about 600 vehicles, which created a virtual parking lot at Camp Crame. Base sa datos na nakalap ni Tulfo, nasa 441 na sasakyang narentangay lang ang narecover ng mga otoridad mula 2021 hanggang sa kasalukuyan.